Pag merong nangangailangan ng tulong, huwag mong papalampasin yon. Tulungan natin, lalo na yung mayayaman, gastusin ninyo sa pagtulong sa nangangailangan, kapatid, kapwa-tao, pulubi, pati kaaway. Pag may pagkakataon ka, gawan mo ng mabuti. Utos po ng Diyos yun. Basahin natin sa Kawikaan 3:27. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Huwag mo ipagkakait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na gawin ito, lalo na pagkadukha. Ang sabi kasi sa Kawikaan pa rin, 19:17, Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kaniyang mabuting gawa ay babayaran sa kaniya uli. ang naaawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon. Biro mo, mapautang mo ang Diyos. Kanya lahat ang bagay napautang mo siya. Di ka kaya niya bayaran ng sobra-sobra. Kanya lahat ng bagay Paano mo nagagawa na mapautang mo ang Diyos? Kung naaawa ka sa dukha. At ang pangako, ang kanyang mabuting gawa, babayaran sa kanya uli. Napakagandang talata, napakabuting bagay. Ito ang pangako ng Diyos, mga kapatid. 28:27 ng Kawikaan. Siyang nagbibigay sa dukha ay hindi masasalat, ngunit siyang nagkukubli ng kaniyang mga bata ay magkakaroon ng maraming sumpa. Ayun. Siyang nagbibigay sa dukha, hindi siya masasalat. Hindi sabihin, hindi ka magkukulang. Pag natuto tayo ng pagbibigay, alam nyo, karamihan sa atin kasi maramot Hindi tayo marunong magbigay sa kapwa. Gusto natin atin lahat, atin. Minsan nga sa kapwa, kinukuha mo pa iniimbot mo pa Pero ang sabi ng Diyos, siyang nagbibigay sa dukha, hindi siya masasalat. Kaya yung naaawa ka sa dukha, maaawa ang Diyos sa'yo, hindi ka masasalat, hindi ka magkukulang. Lagi kang bibigyan ng Diyos at ikaw ay mapagbigay sa dukha. Tatandaan nyo yan, salita ng Diyos yan.